Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Nakarating na kami sa bahay at as usual, ayaw naman niyang buksan ang pintuan ng sasakyan. Alam ko na kung ano ang gusto niya. Nilingon ko siya at ngumiti ako sa kanya. Hindi ko na itatanong kung bakit ayaw mong buksan dahil alam ko na kung anong gusto mo. Lumapit ako sa kanya at binigyan ko siya ng isang mabilis at matunog na halik sa kanyang pisngi. Pero imbes na matuwa siya dahil binigyan ko na siya agad ng kiss, nagreklamo pa. Anong klaseng kiss yun? Ang konti naman? Ang sabi niya habang nakakunot ang kanyang noo. Oh, bakit nag-kiss na tayo kanina ah? Ano, ulit-ulit ba? Aba masaya ka ah. Ang naiirita kong sabi sa kanya. Ngumisi ito bago nagsalita. Mukhang nakalimutan mo na ata kung paano humalik ha. Mukhang kailangan mo na atang dumaan sa refresher course. Natawa naman ako sa sinabi niya. Ano na naman bang pinagsasasabi mo? Like we were making out kani-kanina lang? Ang patawa-tawa kong sabi, pero ang totoo ay naiinis talaga ako. Pero ang magaling na demonyong lalaki ay may sakidlat talaga. Hindi ko namalayan, basta ko na lang naramdaman ang mainit na palad niyang nagsisimula na namang humima sa mga hita ko. Holy shit, katulad ng dati ay hindi na naman ako nakagalaw. There is something in his touch. Or dahil siya lang naman talaga ang gumawa sa akin ito before and maybe soon. Oh no, please, stop self. Agad kong itinabing ang kamay niya pero sa totoo lang ay nagugustuhan ko ang mga haplos ng kanyang mainit na palad. Hindi pwede ang gusto niya or kahit gusto ko din ito, like bakit ba hindi nila maintindihan kahit si Clarissa na best friend ko ay hindi niya rin magets yung side ko na hindi magandang tingnan sa mata ng mamamayan ang magiging setup ng relasyon namin kung sakali. Leon, please naman tumigil ka na. Hindi na tayo mga bata for this kind of game or whatever kung ano man ang gusto mong mangyari sa ating dalawa. This is a bad idea. Sinabi ko na yon habang kinukumpas-kumpas ko pa ang isa kong kamay. Sweetie, unang-una, hindi ako titigil dahil tama ka. Hindi na tayo mga bata dahil gagawa na tayo ng bata. Pangalawa, this is not a game dahil seryoso ako sa'yo. At pangatlo, this definitely not a bad idea because I knew you that this is happening. Hindi natin mapipigilan to, sweetie. Seryoso? Seryoso ka? As in talaga? Baka nakakalimutan mo kung paano tayo nag-break noon. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Kaya mo lang naman ako ginawa dahil nagsisimula sa letter A ang pangalan ko. Hindi ko alam kung anong trip mo or psycho ka or whatever. Malas ko lang at napasama ako sa koleksyon ng mga babae na uutuin or kung ano nga ba yung term na sinabi ng kasamahan mong lalaki. Wait, alam ko na. Titirahin mo at sakto 'di ba? Dahil 1 month pa lang tayo mag-on ay tama ang kasama mo. Natira mo agad ako dahil sa pangalan ko. There I said it. Sa wakas, nasabi ko na din sa kanya ang ikinasasama ng loob ko. Like sobrang nasaktan talaga ako nung marinig ko ang usapan nila ng kasama niyang lalaki. Sobrang sakit na isipin na kaya lang pala niya ako nagustuhan ay dahil sa pangalan ko. At may sinabi pa yung kasama niya about kung ano naman daw kayang next na pangalan na may letter A ang magiging target niya na uutuin at paglalaruan. Buti na lang talaga ay naging mautak din ako nung time na yon at uminom agad ako ng birth control pills. Pero gayon pa man, ay panay pa din ang dasal ko, lalo na nung magkahiwalay kami, na sana hindi niya ako mabuntis, lalo na at ipinatok niya sa loob iyon. Nagpakawala naman ng isang mahabang buntong hininga si Leon bago niya sagutin ang mga hinaing ko. Yan ang hirap sa'yo, sweetie. Nag-judge ka agad. Yung kasama kong lalaki, pinsan ko yon si Derek na magiging pinsan mo na din. Sira ulo yun kaya dapat hindi ka agad naniniwala sa mga sinasabi nun. At isa pa, yan tungkol sa mga pangalang nagsisimula sa letter A na yan. Hindi ko alam yan
nagkataon lang siguro. Pero ang sadyain na kurso na dahin ang mga babaeng base sa pangalan ay isang malaking kabaliwan yon, sweetie. Kinuha na naman niya ang isa kong kamay para muling hagkan at muli na namang nagsalita pero this time ay malumanay na. Sweetie, please, I miss you. Pagkasabi niya noon ay itinapat niya ang isang palad ko sa may dibdib niya. Naramdaman ko naman ang bilis ng tibok ng puso niya at pagkatapos ay itinapat niya ito sa ibabaw ng harap ng pantalon niya. Agad kong binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Okay na sana maawa na nga dapat ako sa kanya, hinaluan pa ng makamundong pagnanasa. Hindi na mahalaga kung anong nangyari noon. Mag-move on na lang tayo siguro pareho. Alang-alang na lang sa pagmamahala ng mga magulang natin, Leon. Kung ayaw mong magturingan tayo na bilang magkapatid, maging magkaibigan na lang siguro tayo. Seryoso kong sabi sa kanya. Totoo naman ang sinabi ko sa kanya dahil siguradong malaking iskandalo kung sakali man na may ibang makakaalam ng tungkol sa namamagitan sa amin ni Leon. Lalo pa ngayon na magiging asawa na ng mama ko ang daddy niya. Like anong sasabihin ng mga tao. Mag-amang tirador ng mag-ina, ang pangit kayang pakinggan at ang pangit din sa paningin ng mga tao, lalo na at mayor pa naman ang posisyon ni Leon sa bayan nito. Baka ito pa maging cause para mapabagsak siya ng mga naging kalaban niya dati sa politika. This time, siya naman ang tumawa sa mga sinabi ko. Sweetie, we both know we're not gonna be friends. At pagkatapos ay agad naman niya akong sinunggaban ng isang mapusok, malalim at maalam na halik sa labi na ginantihan ko din naman. We share kiss again. Leon POB. Sweetie, we both know we're not gonna be friends. After I said those words, I pulled her for a kiss and fucking fuck, gumanti rin siya ng halik katulad ng ginawa niya kanina. We share a kiss again. Ang ikinikilos niya ay taliwa sa mga sinasabi niya. Friend? Fuck friend? I'm not the kind of guy who will be trapped with that kind of bullshit. Right now, we share nice, slow, sweet, wet, and hot kisses. Mukhang nagkamali ako. Amara does not need a refresher course. She still got it. Siyempre, proud ako because I'm the one who taught her. Pero ilang saglit lang ay pinutol niya din ang halikan namin. Pero hindi ko siya hinayaang makalayo agad. Hinawakan ko ang batok niya para pagbungguin ang aming mga noo. Pareho kaming nakapikit at tila naghahabol ng hininga. Sweetie, please, I know you also want this. Huwag mo nang pigilan ang sarili mo. I miss you. At muli ko na namang inilapit ang labi ko sa labi niya dahil nakukulangan at sabik na talaga ako sa kanya. Pero nagpumilit siyang kumawala. Itinulak niya ang dibdib ko gamit ang dalawang kamay niya na tila ginamit niya ang lahat ng lakas niya para mabitawan ko siya at makalayo siya sa akin. Leon, please, I'm not ready. Ang tila naiiyak niyang sabi. No problem, sweetie. Kung kailangang ulitin natin lahat ng bases para maging ready ka, gagawin natin. Ang sabi ko. I am trying to crack a joke on her just to loosen the tension between us. Napangiti naman siya sa sinabi ko and I miss those smiles. Leon, please. Gusto ko na magpahinga at matulog. I'm tired. Sweetie, hindi pa nga tayo nagsisimula, tired ka na agad? Mukhang kailangan mo munang uminom ng vitamins dahil dapat katumbas ng 5 taon ang pambabawing gagawin mo sa akin. Napailing-iling siya at bahagya pang lumaki ang mga matay niya dahil sa sinabi ko. Hay, nakakainis ka talaga. At tinakpan pa niya mukha niya gamit ang 2 palad at bahagyang yumuko. Alam ko naman na hindi siya naiinis. Baka kamo na-e-excite or kinikilig or whatever. Pero wala akong pakialam kahit mainis siya dahil akin na naman talaga siya. Nalawayan ko na't lahat, aayaw pa. Pinindot ko na ang gilid ng unlock button at agad na narinig ang tunog ng tanda ng pagbukas ng pintuan ng sasakyan. Agad naman niya yung binuksan para makababa agad. Hindi naman masyadong halata si Amara na nagmamadaling makalayo sa akin. Napapailing-iling na lang ako sa mga trip ni Amara. Aayaw-ayaw pa
bibigay din naman. Mamaya nga, hamunin ko ng pustahan. Pumasok na ako sa loob ng bahay at agad ko namang nasalubong si Mama Rose. Oh, anak, kumain ka na ba? Para ipaghahanda kita. Pero imbes na sagutin ko ang tanong niya, ay naitanong ko si Amara. Mama Rose, si Amara po pala. Kumakain na po ba? Hay nako, nagmamadaling pumunta agad sa kwarto niya. Akala ko nga hindi siya dito matutulog ngayon kasi nag-text siya kanina na mag-i-sleep over daw muna siya kay Clarissa. Ewan, nagulat ako bakit biglang umuwi at tinatanong ko kung kumain na siya. Oo daw, busog na daw siya. Ikaw pala, kumain ka na ba? Sinungaling din tong si Amara sweetie ko Wala inire-report sa akin si Ruel na kumain na ito dahil busy nga ito sa pagtulong sa kanyang ninong Omar sa pag-aasikaso ng mga customer kanina. Okay na po, thank you po Mama Rose. Ang sagot ko naman dito, pero ang totoo, gutom na din ako. Okay, it's payback time. Hinintay ko munang umakyat si Mama Rose bago ako nagpunta sa kusina para maghanap ng makakain. Dapat makahanap ako dahil kung hindi, si Sweetie talaga ang kakainin ko. Naabutan ko sa kusina si Manang na nagliligpit ng mga tirang pagkain para itabi at ilagay sa ref. Ay, senyorito, ano pong gusto niyong kainin? Hindi agad ako nakasagot dahil tinitingnan ko yung mga pagkain na nasa kitchen countertop. Nakita ko naman ang chicken sopas, yung ang sahog ay ginagamitan ng macaroni, gulay at syempre hinimay na manok. Manang, pwede yung sopas na lang po pero dadalhin ko na lang po dun sa kwarto ko. Agad namang kumilo si Manang at kumuha ng lalagyan. Senyorito, iaakit ko na lang po sa kwarto ninyo. Ang suhestyon pa nito habang naglalagay ng sopas sa lalagyan. Hintayin ko na lang po Manang, ang magalang na sabi ko. Pagkatapos niyang maglagay ng sopas ay pumunta naman ito sa may microwave oven para painitin iyon. Habang hinihintay na mainit ang sopas ay inihanda naman ni Manang ang tray na paglalagyan nito. Nilagyan niya din ng plato, kutsara, tissue at isang baso ng tubig. Ipinatong na ni Manong ang iniinit na sopas. Akmang bubuhatin pa nito ang tray pero agad akong lumapit sa kanya para pigilan siya. Manang, ako na po, maraming salamat po. Ang nakangiting sabi ko dito. Senyorito, may napapansin ako sa inyo Parang ang saya nyo mula nung dumating si... Pero hindi na itinuloy ni Manang ang sasabihin. Nahiya siguro. Pero alam ko naman kung sino ang tinutukoy niya. Simula po nang dumating si Amara, masayang masaya talaga ako Manang. Sige po, good night. Magpahinga na din po kayo. Sabay buhat ko ng tray at agad na akong umalis sa kusina para puntahan sa kwarto si Amara ko. Pinihit ko ang doorknob ng kwarto niya. As expected, nakalak iyon. Nagsiguro ka talaga sweetie Anong akala mo? Ayan lang ang daan? Kaya pumasok ako sa kwarto ko at doon ako dadaan sa isang pintuan. As expected, nakalak ulit pero walang problema. Inilapag ko muna saglit ang tray para kunin ang susi. Lumapit muli ako sa pintuan na nagkokonekta sa kwarto namin ni Amara sweetie ko at ginamit iyon at dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Wala si Amara sweetie pero naririnig ko ang ingay ng lagaslas ng tubig mula sa shower sa may banyo. Naliligo siguro. Binalikan ko ang tray ng pagkain sa kwarto ko pero bago iyon ay pumunta muna ako sa walk-in closet ko para kunin ang posas. At alam ko na may pagpupumiglas na naman at kailangan ko ito para hindi siya makapalag. Nakabalik na ako't lahat sa kwarto ni Sweetie pero hindi pa rin siya tapos maligo. Inilagay ko muna ang tray ng pagkain sa may maliit na lamesa at umupo ako sa may kama habang hawak ko ang posas. At sa wakas, wala na akong naririnig na lagaslas ng tubig. Malamang tapos na siyang mag-shower. Ilang saglit pa ay lumabas na siya at halata sa mukha niya ang pagkagulat nang makita niya akong nakaupo sa may kama niya. Sayang, nakabathrobe siya. Kung nakatapis lang siya ng tuwalya, mas madali siyang hilahin na lang. Tila naman estatwa siya at hindi makagalaw sa tapat ng pintuan ng banyo.
Tumayo ako at itinaas ng bahagya ang isa kong kamay na may hawak na posas sabay sabing, "Time to eat, sweetie." Akmang babalik siya papasok sa loob ng banyo pero mas mabilis ata ako. Agad ko siyang nahuli at dinala dito sa may kama at agad na itinaas ang dalawang kamay niya para lagyan ng posas at iniikot ko yon sa may poste ng kama. "Anong ginagawa mo, Leon? Walang hiya ka? Kaya pala ganito yung style ng kama na to? May paposte-poste pa? Yun pala balak mo akong iposas dito? Pakawalan mo nga ako. Sinasabi ko sa'yo, sisigaw ako." Ang pagbabanta ni Amara, sweetie ko. Kinuha ko sa tray ang kutsara at ang mangkok na may lamang chicken sopas at muling lumapit sa kanya. "No, sweetie. Hindi ka sisigaw dahil we both know na na-excite ka din. Pero don't worry, wala pa naman akong gagawin sa'yo. Papakainin lang kita. Hindi ka pwedeng matulog nang walang laman ang tiyan mo. Now, be a good girl and say, 'Ah.'" Ang utos ko sa kanya. "Ayoko nga. Sino ka para utusan ako? Ayoko nang kumain. Gabi na masyado at inaantok na ako." Ang pagtanggi ni Amara sa kagustuhan ko. I laughed sarcastically dahil sa mga sinabi niya na alam naman niya na never siyang mananalo sa akin. Inilapit ko ng husto ang katawan ko sa katawan niya at bahagyang ikiniskis ang aking pagkalalaki sa pagkababae niya. Siniguro ko talaga na mararamdaman niya iyon at binulungan ko siya sa kanyang mga tenga. "Kung hindi ka kakain, itong matigas na to ang ipapakain ko sa'yo. Or baka naman mas gusto mo to kaysa dito sa sopas na inaalok ko sa'yo." Kitang-kita naman ang pamumula ng mukha niya at rinig na rinig ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso dahil sa ibinigay kong option na pwede niyang pagpilian. "So my sweet Amara, what's it gonna be?" "Kakain na po," ang mabilis na sagot niya. Sayang, akala ko pa naman game siya sa second option ko. Pero di bale, papasabikin ko na lang muna siya. Although, patient is not my thing. Pero para kay Amara, sweetie ko, ay maghihintay ako. Since sabi niya ay hindi pa siya ready. E di sige, ibahin ko naman ang style ko at pagbibigyan ko naman siya sa trip niya. Sabi nga 'di ba, good things come to those who wait. Nice, that's my good girl. Now say "Ah," ang muling utos ko sa kanya. Unti-unti naman niyang ibinuka ang kanyang bibig. Fucking fuck, she looks so hot right now, but I need to calm the fuck down because the plan is pakainin ko lang siya talaga dahil ayaw kong matulog siya nang walang laman ng kanyang tiyan. Lalo na at pinagpaplanuhan ko na lagyan niyo na magiging panganay namin. Maybe one of this day, I will fuck her katulad ng posisyon niya ngayon na nakatayo, nakataas sa mga kamay habang nakaposas na nakasandal sa may poste ng kama na ito. Bahagya ko munang tinikman ng sopas at baka mapaso siya. Pero hindi naman ganun kainit, katamtaman lang. Isinubo ko na sa kanya at tinanggap naman ng bibig niya iyon at agad nang umuya. Kada tapos siyang umuya ay agad ko siyang sinusundan ng kasunod na pagsubo ng pagkain sa bibig niya at halatang nagmamadali ka, sweetie ah. Bahagya pang may tumulong sabaw sa may gilid ng labi niya at dahil nakaposa siya ay hindi niya mapunasan iyon. Imbes na kumuha ako ng tissue para punasan ang gilid ng labi niya ay dinalaan ko na lamang iyon para matanggal ang bakas sa labi niya. Sarap? Pero totoo naman talaga. Masarap at talagang nanggigigil na ako sa kanya. Pero hindi ko naman siya pwedeng pilitin kung ayaw niya. Kaya hanggang ganito muna, hanggang siya na mismo ang magyaya sa akin. Kahit hindi niya sabihin, ay alam ko naman na gusto niya rin. Dahil kahit kaliligo lang niya, ay ramdam na ramdam ko pa rin ang init ng katawan niya. Ibinalik ko na sa tray ang mangkok at muling bumalik sa harapan ni Amara. Kinuha ko sa bulsa ng pantalon ko ang susi ng posas at sinimulan ko na ang pagkalag sa kanya. After kong matanggal ang posa sa dalawang kamay niya, ay agad ko siyang binulungan. Good night my sweet Amara. If hindi ka makatulog mamaya, you know what to do. Pasukin mo lang ako sa kwarto ko at sinisiguro ko na hindi ka magsisisi. Ginawaran ko pa siya ng isang mabilis, matunog na kiss sa lips bago ako tumalikod sa kanya para bumalik sa kwarto ko.
Wala akong narinig na kahit anong reklamo mula sa kanya. Wala ka nang kawala sa akin, sweetie, ngayon. I'm gonna make her body surrender to mine. Amara, POV. Finally, binuksan na din niya ang pintuan ng sasakyan at nagmadali na akong bumaba para makalayo sa kanya. Nakasalubong ko agad si Mama pagpasok ko pa lang sa bahay. Nagtaka pa ito at bakit umuwi ako. Nag-message kasi ako sa kanya kanina na doon ako kina Clarissa dapat matutulog. Tinanong pa nito ako kung kumain na. Sinabi ko na lang na oo, kahit hindi pa, dahil gusto ko na agad magkulong sa kwarto ko at baka makorner na naman ako ni Satanas. Nang makapasok ako sa aking silid, ay agad kong inilak iyon. Pumunta na ako sa banyo para maligo muna, para matanggal ang lagkit at kung ano man itong nararamdaman kong init sa katawan ko. Habang nakatapat ang aking ulo sa shower, ay napapikit ako at inalala ang mga tagpong naganap sa amin kani-kanina lang. My goodness, paano ko ba siya maiiwasan? Sa halik pa lang niya ay bumibigay na ako. Imagine, 2 beses kong sinagot ang mga halik niya. Itinodo ko ang pinakamalamig ng temperature setting sa shower para malamigan naman ang katawan ko dahil talagang nagiinit na ako. Nakakainis talaga siya. After kong mag-shower ay nagpunas na lang ako saglit ng towel sa katawan ko at isunuot ko na ang bathrobe. Yes, ayun na ang ginagawa ko ngayon. Hindi na ako nagtatapis ng tuwalya, mahirap na. Baka bigla na namang malaglag, lalo na at bigla-biglang may sumusulpot. At tingnan mo nga naman, kakaisip ko lang ay eto nga, hindi pa man ako tuluyan nakakalabas ng banyo, ay nakita ko na agad siya na nakaupo sa kama ko. And wait, ano yung hawak niya? Oh my God, hindi ko na malaman ang gagawin ko. Hindi agad ako nakagalaw. Akmang babalik ako papasok sa banyo, pero ano bang bago? May sakidlat sa bilis kumilos ang lalaki na ito. Sa isang iglap ay naiposa sa niya ang 2 kamay ko sa poste ng kama. Walang hiya talaga. Kaya pala ganito ang design ng kanyang kama. Gandang-ganda pa naman ako dito sa style na ito. Pero yun pala may ibang purpose. Anong ginagawa mo, Leon? Walang hiya ka? Kaya pala ganito yung style ng kama na to? May paposte-poste pa? Yun pala, balak mo akong iposas dito. Pakawalan mo nga ako at sinasabi ko sa'yo, sisigaw ako. Ang pagbabanta ko sa kanya. Pero ang magaling na lalaki ay hindi man lang nasindak at nagtuloy-tuloy lang sa gusto niyang gawin at sinabihan pa ako na hindi ko naman daw magagawa yon. Well, oo nga, hindi ko nga magawang sumigaw. And oh my God, nagsisimula na namang mainitan ang katawan ko. Sa isang iglap ay nawala ang lamig at preskong pakiramdam na hatid ng cold shower dahil sa pinagagawa sa akin na lalaking ito. Bahagya naman akong nahimasmasan dahil ang sabi niya ay papakainin lang daw niya ako, pero bakit parang na-disappoint ako? Even my body is backstabbing me. No, hindi pwede. Amara, huwag kang papayag. Huwag kang maging marupok at paulit-ulit na sabi ko sa aking isipan. Pero sa isang bahagi naman ito ay parang sinasabi na, go go girl, like what? Nababaliw na ata ako. Ayoko nga, sino ka para utusan ako? Ayoko nang kumain, gabi na masyado at inaantok na ako. Ang pagtanggi ko sa kagustuhan niya. Pero ano bang bago, at the end, siya pa din ang nasunod dahil medyo natakot ako sa sinabi niya na kung hindi daw ako kakain, yung ano niya ang ipapakain niya sa akin. Siyempre, for the sake of morality, ay mas pinili ko ang pagkain kaysa ano niya. Bahala na, bibilisan ko na lang ang pagnguya para mabilis ako makawala dito. At dahil nga mabilis ang pagnguya na ginawa ko, ay sunod-sunod din ang pagsubo ng pagkain ang ginawa niya hanggang sa may tumulong sabaw sa gilid ng labi ko. Pero imbes na punasan niya iyon, ay laking gulat ko nang dila niya ang kanyang ginamit para maalis iyon. Dinalaan niya ang gilid ng labi ko. My goodness, Leon, that is so hot. Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya iyon. Oh no, please, stop self. Pinipigilan ko ang sarili ko,
Pero the wetness down there ay hindi mapapapigil. Holy shit, para na naman akong apoy na sinisiliban. Nakakainis talaga siya. Inaakit niya talaga ako. Tapos na ang pagpapakain niya sa akin at sinimulan na niya ang pagkalag ng posa sa kamay ko. Agad ko namang hinawakan ang dalawang kamay ko at medyo nangalay din ako sa posisyon na iyon. Nang bigla na naman niya akong binulungan. Good night, my sweet sweet Amara. If hindi ka makatulog mamaya, you know what to do. Pasukin mo lang ako sa kwarto ko at sinisiguro ko sa'yo na hindi ka magsisisi. Sabay halik sa akin ng mabilis. Halos hindi ko alam ang magiging reaction ko dahil sa mga pinagsasasabi at pinaggagawa niya sa akin. Napatunganga na lamang ako habang pinagmamasdan siya na lumalabas sa kwarto ko gamit ang connecting door sa pagitan ng mga kwarto namin at sinarado na niya iyon. What the hell happened? Nakakainis. Sa inis ko ay kinuha ko ang isang unan at ibinato ko sa makasalanang pintuan na iyon. Anong akala niya? Mapapasunod niya ako sa gusto niya? Like he's so fucking delusional? What a tempting offer. Thanks, but no thanks. Masyadong obvious ang ginagawa niyang technique. He wants me to crave his touch. Although, minsan ay hinahanap-hanap ng katawan ko. Since nga, naranasan ko na. Dahil nga may nangyari na sa amin dati. I need to calm myself. Lumaki na yung gastos ko sa panty liner at baka sa susunod ay napkin ang gamitin ko para hindi napapalit-palit kahit wala na akong period. And seriously, I don't need a man to satisfy myself. Hinanap ko ang bagay na nakakatulong sa akin para maabot ko ang satisfaction na hinahanap ng aking katawan kapag nakakaramdam ako ng kakaibang init. And there sa wakas, nahanap ko din. I torn it on and sa wakas, hindi pa nauubusan ng charge dahil nagbabibrate pa din. Hello there my friend.